Niisip nila na ang kanilang mafia gang ang pinakamalakas na grupo ngayon pagkatapos nilang patayin si Karim. Ngunit naputol ang kanilang kagalakan sa pagdating ni Charlie na may hawak na granada at itinutok ang kanyang baril sa grupo. Inutusan sila ni Charlie na ilagay ang kanilang mga pistol sa ice pot sa mesa. Pagkatapos nagbanta din si Charlie sa kanila na magpaalam na sila sa kanilang mga pamilya dahil hindi magtatagal ay mamamatay na silang lahat. Pagkasabi noon ay binaril ni Charlie si Bastian sa noo. Target ni Charlie si Bastian bilang kanyang unang biktima dahil naalala niyang si Bastian ang unang bumaril sa kanya sa pag-atake sa basement. Isa-isang pinatay ni Charlie ang mga tauhan ni Tony. Sinimulan nila ang karahasan kaya tatapusin din ito ni Charlie sa karahasan. Ang mga brutal na aksyon ni Charlie ay nagtulak kay Tony sa punto ng pagkabigo hanggang sa pagnasa niyang maghiganti. Isang araw, inutusan ni Tony ang kanyang mga tauhan na hanapin si Charlie sa kanyang bahay at dukutin ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Gayunpaman, pagdating nila doon, walang tao ang bahay ni Charlie. Tila ayaw nilang umuwing walang dala, kaya hinalungkat nila ang lahat ng kasangkapan sa bahay. Sa hapon, pumunta si Martin sa bahay ni Charlie at nakitang napakagulo sa loob. Agad niyang napagtanto na baka si Charlie ay nasa kanyang pinagtataguan, kaya pumunta siya sa hideout ni Charlie. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay sinusundan na pala siya ng mga tauhan ni Tony mula nang umalis siya sa bahay ni Charlie. Matatagpuan sa isang tuyong lugar sa tabi ng dalampasigan, sa wakas ay nahanap na rin ni Martin si Charlie. Habang nag-uusap sila, napagtanto ni Charlie na may ibang taong umaaligid sa kanyang hideout. Inihanda nila ni Martin ang kanilang mga pistol. Ang isang shootout ay hindi maiiwasan, nang ang mga tauhan ni Tony ay pinaputukan sila gamit ang automatikong rifle. Nakatakas si Martin sa dalampasigan at balak niyang gamitin ang bangka, ngunit sa kasamaang palad, nabigo siya. Sa kabilang banda, sumakay si Charlie sa motorsiklo kaya isang matinding habulan ang naganap sa pagitan ng mga tauhan ni Tony at ni Charlie, hanggang sa wakas, sinadyang patalbugin ni Charlie ang kanyang motor sa kotse ng mga pulis, nang sa ganun magamit niya ang mga pulis bilang proteksyon laban sa mga tauhan ni Tony. Dahil dito, desmayadong iniwan siya ng mga tauhan ni Tony. Kasunod nito, kailangang harapin muli ni Charlie ang detective na si Marie. Habang nasa interogasyon, ipinarating ni Marie ang resulta ng kanyang investigasyon sa insidente ng pamamaril na naganap sa parking lot. Natagpuan niya ang ilang butas ng bala sa dingding, na nagpapahiwatig na ang isa sa mga umatake ay walang intensyon na patayin si Charlie. Isang hapon sa ibang bayan, sinusundo ni Pat sina Anatoly at Eva sa kanilang paaralan. Ilang minuto pa lang nang makalabas na sila sa paaralan, biglang tinambangan ng mga armadong lalaki ang kanilang sasakyan. Si Pat ay binaril at napatay, habang sina Anatoly at Eva ay dinukot at isinakay sa van.